DOE, inismol epekto ng Iran at Israel na giyera. Todo balita. Cheese, Picon, talo sa mga prosecutor ng Kamara. Todo balita. DTI walang 3 pisong dagdag sa presyo ng dilatang sardinas. Todo balita. Sa ating balita sa ibayong dagat, Iran, re-resback sa US mga Pinoy, inalerto. Todo balita. At hot air balloon sa Brazil, nasunog, bumulusok, 8 patay. Todo balita. Sa ating mga lokal na balita, Governor Gico tumanggap ng Haribon Award sa Manila University. Todo balita. Pangasinan, pinarangalan bilang Regional Outstanding Kadiwa ng Pangulo. Todo balita. LGU Bayangbangat University of the Philippines, Los Baños Biotech lumagda sa isang MOA. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mabalita, minimal lamang epekto ng ekonomiya ng Pilipinas ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Ito inihayag ng sa Malacanang press briefing ni Department of Energy Officer in Charge Sharon Garin matapos magpulong ang economic team ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang kung saan tinalakay ang epekto ng bakbakan ng dalawang bansa. Ayon kay Garin, umaasa ang mga ekonomista ng gobyerno na hindi na lumala pa ang laway o ang away ng Iran at Israel. Nakatulong aniya bahagyang paghupa ng sitwasyon at ang pagbaba ng pandaigdigang presyo ng produktong petrolyo, kaya umaasa ang gobyerno na hindi na lumala pa ang sitwasyon. Ikinainis ni Senate President Francis Chis Escudero ang di umano'y kaligtasan o katigasan ng ulo ng mga prosecutor ng Kamara de Representantes dahil sa hindi pagsunod sa mga utos ng Senate Impeachment Court. I don't want to jump the gun. Given how stubborn they are, since they won't even accept the pleading, I wouldn't be surprised if they will actually do that, wika ni Escudero nitong Miyerkules. Matatanda na iniutos ng Impeachment Court sa Kamara na isertipika na hindi labag sa konstitusyon ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at tiyakin sa Senado na itutuloy ang pagsulong ng kaso. Itinanggi naman ito ni Princess Abante, tagapagsalita ng Kamara de Representantes, na pinapahirapan nila ang Senate Impeachment Court. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagsunog sa 1.2 tonelada ng shabu at iba pang uri na illegal na droga sa pamamagitan ng thermal decomposition sa Barangay Kutkut 2, Kapas Tarlac nitong Miyerkules na umaga. Umaabot sa 9.48 bilyong halaga ng illegal na droga ang sinunog sa incinerator, kabilang narito ang mga shabu na nakuha sa mga karagatan ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Cagayan. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na kaya siya nagpunta sa Kapas ay upang makita kung paano ang sistema sa pagsunog sa mga nakumpiskang iligal na gamot dahil batid naman aniya ng publiko kung ano ang ginagawa sa mga nakalipas na pagsira sa mga ito. Kasama rin sinunog sa incinerator ang mga iligal na gamot na nahuli sa iba't ibang anti-drug operations ng PDEA na hindi na kailangan sa korte, kabilang na dito ang mga likido, marijuana, ecstasy, cocaine, Licodeine at sari-saring expired na mga gamot. Kinimpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na humingi ng tulong ang International Criminal Court sa Department of Justice sa pagbiyahe ng mga testigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands.
Nilinaw naman ang kalihim na ang pagsuporta ng Marcos administration ay limitado sa pangangailangan ng mga mahihirap na testigo. They're mostly indigent and have no means. That's all we're helping with, paliwanag pa niya. Kontra naman si Remulla sa kahilingan ni Duterte sa interim release dahil lalo umanong mahihirapan ng ICC kung sa ibang bansa mananatili ang akusado sa crimes against humanity. Itinanggi ni House Deputy Speaker at Cebu Representative Duke Frasco na tatakbo ito sa pagka-speaker sa paparating na 20th Congress. I have not made any decision, much less offered myself for the position of Speaker of the House in the 20th Congress. At this time, my focus remains on supporting the President's agenda and contributing to the broader goals of national unity and development, sabi ni Frasco sa isang Facebook post. Kung ngayon umano gaganapin ang halalan, ang susuportahan ni Frasco ay sina Navotas Representative Toby Chanco o si Negros Occidental Representative Albi Benitez na nauna ng lumutang ang mga pangalan. Matatandaan na tinanggal si Frasco bilang miyembro ng National Unity Party matapos hindi sumunod sa posisyon ng partido na suportahan si late Representative Ferdinand Martin Romualdez na manatiling speaker sa susunod na kongreso. Tahasang sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tagumpay ang kanyang estratehiya sa kampanya kontra droga. We must continue with the war against drugs, but we do it in a peaceful way. It has been described as a bloodless war on drugs, and that is what we are aiming for. Pahayag ni Pangulong Marcos na ang inspeksyonin ng mga illegal na droga sa headquarters ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Quezon City nitong Martes ng umaga. Samantala, susunugin nga o sinunog na sa Kapas Tarlac ang bulto-bultong shabu na nakuha sa iba't ibang bahagi ng karagatan kahapon, Miyerkules, June 25. Ipinatupad ng Department of Transportation ang libreng sakay sa Light Rail Transit Line 2 kasunod ng technical problem na naging dahilan ng delay sa biyahe nitong Miyerkules, June 25. Sinabi ni DOTR Secretary Vince Dizon na wala munang bayad sa LRT2 nitong Miyerkules at ngayong Huwebes, June 26. Bukod sa libreng pasahe, ipinwesto rin ni Dizon ng mga bus para sa libreng sakay mula Cubao hanggang Antipolo at pabalik. Dahil sa technical problem nitong Miyerkules, nalimitahan ang biyahe ng LRT2 sa Recto hanggang Cubao Station lamang. Inanonsyo naman ng Light Rail Transit Authority na bumalik na ang normal na operasyon dakong alas 11 ng umaga nitong Miyerkules. Sa ating balita, sa ibang dagat, kasunod ng anonsyo ng tigil putukan noong Martes, idiniklara ng Israel Defense Forces Home Front Command ang pagbabalik ng full activity status sa buong Israel. Ibig sabihin nito ay maaari na magbukas sa mga paaralan at workplaces sa buong bansa. Wala ring limitasyon ng mga pagtitipon at pagsamba ng mga mamamayan dahil hindi na sila mangangamba sa mga pag-atake ng Iran. Gayunman, pinapayuhan pa rin ang Embahada ng Pilipinas sa Israel ang lahat ng Pilipino rito na patuloy na maging maingat, alerto at palagi nakaantabay sa mga abiso at ng Embahada at IDF safety guidelines. Ito ay bilang paniguro na rin nila sa kanilang kaligtasan laban sa mabanta ng posibleng pag-atake.
Pinasabog ng Iran ang military airbase ng US sa Qatar noong Lunes bilang ganti sa ginawa nito pag-atake sa tatlo nilang nuclear facility. Sa isang pahayag, kinumpirma ng Islamic Revolutionary Guard Corps na sila ang responsable sa nasabing pagpapasabog sa Doha at iba pang bahagi ng bansa. Ayon sa grupo, tinarget nila ang Al-Udeid Airbase sa Qatar dahil ito ang command center ng US Air Force na pinakamalaki strategic asset ng American Terrorist Army sa West Asia. Sinabi ng Iran ay nabisuhan muna nila ang US at Qatar bago nila inatake ang Al-Udeid military base para maiwasan ang malaking pinsala. We did not assault anyone and we will never accept being assaulted by anyone, ayon sa Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Nagpasalamat naman si US President Donald Trump sa abiso ng Iran bago ang pag-atake. I want to thank Iran for giving us early notice which made it possible for no lives to be lost and nobody to be injured, saad ni Trump sa kanyang Truth social media site. Gayunman, kinundina ng Qatar ang pag-atake dahil isa nila itong paglabag sa kanilang soberanya at airspace. Nakisa rin ang iba pang Arab neighbor katulad ng Bahrain, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait at Iraq sa ginawa ng Iran. Samantala, inulat na embahada ng Pilipinas sa Qatar na ligtas at walang Pilipino na nasaktan matapos maglunsad ng missile attack ang Iran sa military base ng US. Sa ating balitang lokal, isa si Governor Ramon Gico III sa mga nakatanggap ng Haribon Awards. Ngayong taon ay binigay ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila o PLM noong Sabado sa Manila Hotel. Nakasama niya ang Pulitzer Awardee at veteranong mamamahayag na si Manuel Mugato at Commission on Election Chairperson George Erwin Garcia sa mga parangal na ibinigay ng kauna-unahan at nag-iisang chartered at autonomous na universidad sa bansa na pinondohan ng isang pamahalang lungsod. Ang Haribon Award ay ibinigay sa unang pagkakataon sa 65 outstanding alumni ay ang pinakamataas na alumni award ng PLM at ng Alumni Association nito. The Philippine News o ang Philippine News Today sa isang ulat ay nakasaad na si Governor Gico, isang lisensyadong piloto, ay ginawaran ng Doctor of Public Management degree ng PLM matapos magsumiti ng isang mahusay na thesis sa malakas na potensyal ng pagpapalawak na industriya ng aeronautics ng bansa. Samantala, pinarangalan ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 ang pamahalang palalawigan ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III bilang Regional Outstanding Kadiwa ng Pangulo LGU Implementers sa sinagawang 50th Gawad Saka Regional Awarding Ceremony nitong June 23, 2025. Ang pagkilala ay dahil sa matagumpay na pagpapatupad ng Kadiwa ng Pangulo Program sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculture. Personal na tinanggap ni Provincial Legal Officer Attorney Baby Ruth Torre at OPAG Head Dali Moya ang parangal. Nagsimula ang inisyatiba ng pamahalang palalawigan noong September 2022 bilang Kadiwa on Wheels ng Kapitolyo, kung saan hindi nagtagal ay pinalawig at opisyal na pinangalan ng Kadiwa ng Kapitolyo noong January 2024. Mula 2022 hanggang 2024, umabot na sa 97 Kadiwa-related activities ang naisagawa sa tulong ng mga LGUs at partner agencies at kumita ang mga exhibitors na humigit kumulang 20 million pesos. Matagumpay na napamahagi ang supplementary feeding supplies sa mga child development workers na ginanap sa Plaza Enrique Braganza, Poblasyon noong isang araw. Patunay lamang ito na ang lokal na pamahalaan ng lungsod Alaminos sa pamumuno ni Mayor Arthur Ryan Celeste ay patunay na binibigyang halaga ang kalusugan at nutrisyon ng mga batang kabilang sa child development centers, lalo na sa makulang sa timbang o may malnutrisyon. Sa bayan ng Bayangbang nitong nakalipas na Lunes ay lumagda sila sa isang memorandum of agreement kasama ang UPLB National Institute of Molecular Biology and Biotechnology sa UP Los Baños, Laguna.
Ang MOA signing ay bahagi ng 45th anniversary celebration ng UPLB Biotech at upang isulong ang biotechnology research and innovations ng UP Biotech sa bayan ng Bayambang bilang bahagi naman ng Agricultural Modernization Program ng administrasyon ni Mayor Nina Jose Quiambao. Naging kinatawa ni Mayor Nina si Municipal Administrator Attorney Rodilyn Rahini Bidad sa naturang MOA signing at pinangunahan naman ni UPLB Chancellor Dr. Jose Camacho ang panig ng UPLB. Sa iba pa natin mga balita, kukulayan na nagkakaisang LGBTQIA+ community sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan ang gabi ng June 27, Biyernes para sa kanilang gala night cocktail with live band na gaganapin sa Macario Ija Development Center. Alinsunod ang nasabing aktibidad sa pagdiriwang ng Pride Month ngayong buwan bilang pagkilala sa malaking kontribusyon ng LGBTQIA+ community sa komunidad. Tiniyak naman ng ni Mayor Bona Parayno ang suporta ng pakikisa sa nasabing kaganapan na isa sa pinakamamahal niyang sektor sa bayan. Bukas naman ang gala night sa lahat ng mga Aldenia na miyembro ng LGBTQIA+ at mga supporters mula sa pribado at pampubliko. Sa bayan pa rin naman ng Mangaldan, tinanggap ng magsasakang si Rolando Balquer mula sa Barangay Inlambo ang life insurance at burial benefits ng kanyang yumaong asawa na si Gloria Balquer na nakakalaga ng 35,000 pesos. Pinangunahan ni Mayor Bona de Vera, Sharon Castor, ang Field Person ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC District 4 Urdaneta at Daisy de la Cruz Agricultural Technologies ang pag-turnover ng cheque ng naturang insurance at burial benefits. Namatay sa myocardial infarction o mas kilala sa tawag na heart attack si Gloria sa edad na 52. Nagpasalamat naman si Rolando sa mabilis na pagproseso ng Municipal Agriculture Office at PCIC sa insurance benefits ng kanyang asawa. Pagkikayat naman ni Castor sa mga magsasaka na kumuha ng kanilang life insurance, maging ang kanilang kaanak dahil sa kahalagahan ng pagkuha ng PCIC insurance ay makakatulong sa kanila sa panahon ng higit na pangangailangan. Nagkakahalaga ang Agricultural Producers Protection Plan mula 112 pesos and 50 centavos hanggang 750 kung saan maaaring makakuha ng mula 15,000 hanggang 100,000 na life insurance benefits at karagdagang 5,000 bilang burial benefit. Sa ating balitang sports, muling nagbigay ng karangalan sa Pilipinas si LJ Rafael Yasay matapos sumipa ng gintong medalya sa Asian Muay Thai Championships na ginanap sa Vietnam Martes ng hapon. Pinagulong ni 20-year-old Yasay ang pambato ng host country na si Lee Ju Pok 30-27 sa under 23 male 51 kilograms final upang ikwintas ang unang gold para sa bansa sa nasabing tournament. Humablot naman sina Richien Yosores at Albert Pagsadan ng tig-isang silver para sa Team Bagsik at nakakuha rin sila ng bronze medals noong Lunes. Yumuko si Yosores kay Mai Huang Can ng Vietnam sa UAE female 45 kilograms final kung saan nalasap ni Pangsadan ang 27-30 kabiguan kontra Doong Dokbao ng host country sa U23 o under 23 male 48 kilograms finale. Sumanya kabuuan ng ating newscast sa ating todo balita at komentaryo. Yung pong tagapagbalita, ako po si Susan Valdez Yadaw. Kantabay po natin si Ka Edwin Inong. Oras po natin, ganap na alas 5:24. That song was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat.
inaanyayahan ko po kayo sa buwan ng Marso na sa gaganapin pong 100 Islands Festival na magsisimula po itong March 7 hanggang katapusan. Sana po magkita po tayo dito sa lungsod ng Alaminos, makasama kayo, mag-enjoy dahil marami po kami mga programa at events na lahat po ay magsasaya. Come here in Alaminos and experience the culture and of course, ang aming ipinagmamalaking 100 Islands National Park. So muli, sama-sama po tayo mag-enjoy dito sa Alaminos City. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Dari Batulao. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Oras po natin mga kaibigan, ganap na po alas 5:29. Bilis na oras natin. Siyempre po, ako po yung nakakasama, Susan Valdez Siadaw. Sa ngalan po ni Kaaron Liway Iparagire. Ayan, alternate kami. Pero si Kaaron Liway natuluyan yung kanyang, natuluyan daw yung kanyang kati-kati ng lalamunan. Sabi nga niya kahapon, niraos daw niya kahit na Makate, o niraos niya yung kati ng lalamunan. Pero tayo naman po, napansin ko na yung yung sleeping habit ko. Nagigising ako na alas 3. Yan, para magwiwi. And itutulog ko, sayang pa yung isang oras, di ba? Kaso nabangon ako 5:30 kanto. Kaya nakuha ko na yung sekreto. Pag nagising ako na alas 3, hindi na ako matutulog. Kaya maaga kanina, nagulat si Ka Edwin Inong, yung ating pong co-pilot.
Okay mga kaibigan, kumusta na po kayo? Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan, makulimlim, malamig ang panahon. May nakita tayo kaninang karambola. Nakita natin sa Facebook. Karambola sa Urdaneta City daw ng kaya lang madilim kasi. Madilim. So, binasa na lang natin yung mga comments. Ang nakikita nila doon, yung mas maliwanag yung mata, tricycle at saka kotse. Yon, nabunggo ng kotse yung isang tricycle. Parang yung nangyari sa amin noon sa sa pangalan nito, nung galing tayo ng Manila. Pero yon, nagsarili yung motorsiklo. Nung nagsarili yung motorsiklo, natumba, nagtumbling si driver, yung kanyang motorsiklo na iwanan sa kalsada. So, nandyan na yung mabilis na, kasi highway siya, mabilis na kotse, pungkik to may motorsiklo, yung motorsiklo tumama doon sa bus tumama doon sa bus na sinasakyan namin. Kaya yun. Pero yun, karambola yun, hindi yun, wala namang taong nasaktan. Ang punto natin dito, yung sinasabi nila, yung mga tricycle kasi kung minsan, bara-bara, magbibiyahe, walang tail light. Kaya maaring hindi nakita yung madilim. Tapos umuulan. Kasi kapag umuulan, medyo madilim at madulas ang kalsada. Kaya hindi ka basta-basta makakapagpreno, lalo na kapag umuulan. So yon, panawagan po natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po kapag ganitong umuulan, mag-ingat lang sa biyahe, mag-ingat lang po sa kalsada. Wag maging mabilis din. Yan yung mga, pero kung minsan kasi meron yung mga mabibilis talaga magmaneho din. Maging maingat din kasi nga marami pong mga sasakyan, maraming mga malalakas na loob na hindi man lang ang kapit takot nasa kalsada, kung minsan nasa gitna pa. Kaya nga yung tawag nito, yung ordinansa ni board member Jericho Rosario, yung pagsuot ng vest. Kasi nga napansin nga na maraming aksidente sa kalsada sa gabi na kung saan ang involved mismo ay mga motorsiklo, kumisan mga tricycle, mga slow moving mga vehicles. Kaya nagpasa na ordinansa na pagsusuot ng vest mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, hanggang alas 6 ng umaga. Noong una, talaga naman sumunod naman talaga lahat. Ang dami, ang gandang tignan. Parang Pasko. Tapos pati mga nagtitinda. Ang dami nagtitinda. Makikita mo talaga, ang ganda naman talaga, iba't ibang kulay yung nag-reflect, yung reflectorizer nga na vest. Hindi basta-basta vest, kailangan reflect, merong nagre-reflect, reflectorizer ang tawag doon. Yung iba, maganda naman tignan. Ewan kung bakit umabot lang siya ng isang buwan. Pagkatapos ng isang buwan, nawala na rin yung mga nagtitinda. Kasi wala naman siguro bumibili. Yun yung napansin natin. Ang ganda namang tignan, maayos naman. Pero nung nagsawa din silang magsuot. Samantalang nakasuot lang naman, hindi naman sila siguro nadidisturb o nasasalimutan ba sila? Mainit ba? Kaya tinanggal na lang nila. Kaya ngayon, dami po nating mga nakikitang ang dami po mga aksidente na nangyayari ngayon. Pero, yun nga, kapag meron nababasa natin yung mga aksidente nakalagay doon sa kanilang investigasyon, no helmet, no vest, no reflectorized vest. Kasi nga kasama yun sa dapat na suotin nila. At ang involvement kadalasan nga, mga motorsiklo na nakikita rin po natin sa kalsada, ang bibilis nila para silang mauubusan ng daan. Yung maliit na space na makikita nila, talagang humaharurot, talagang sige, likod dito, likod doon. Ang bibilis. Siguro nga hindi sila takot o talagang wala pa nangyayari sa kanila, pero karamihan nga, sabi nga natin, karamihan po ng mga aksidente na nangyayari po sa kalsada ay involved kundi motorsiklo, tricycle, na kung minsan nakikita po natin defective yung kanilang mga gamit. At kahit na sa araw, kung minsan relax driving sila, nasa gitna sila ng kalsada. Ang umiiwas na tuloy sa kanila yung mga
yung for tawag ito, yung mga sasakyan, yung mga kotse na doon sila dadaan sa, supposedly doon sila dapat nandoon doon sa right lane ng kalsada, kasi yung mga slow moving sa right lane, tapos yung mga mabibilis doon sa kaliwa. Kaso nga uban irapugloy, talagang pati mga motorsiklo, kung sabi ko minsan tataka ako, diyan ba dapat talaga yung mga motorsiklo? Nasa gitna pa talaga sila. Sarili nila yung luwang-luwang naman ng right lane. So, yun, hindi kasi masyadong ipinatutupad. Or, ewan ko, kung pagka kapag nagkakaroon ng checkpoint, ayan, sila naman, mga motorsiklo naman lagi nilang pinapara. Pero hinahanap nila kung ano man hinahanap nila, siguro yung mga permit nila o kung yung mga papeles ng motorsiklo, ganoon. Kasi nga, yung possibility noon na baka mga illegal nga yung mga tricycle o kung ano man yung kanina hinahanap doon. Pero sana ipatupad din ng ng mga otoridad yung ipa-implement nila, ipatupad nila kung saan dapat talaga pumuesto itong mga tricycle driver na to o yung mga motorsiklo, slow moving vehicles sa kanan hanggang sa masanay na sila. Yun na lang kaya nila hulihin para dumami yung kanilang koleksyon. Ayan. Para mas maraming mahuhuli kapag gano'n yung mga hindi sumusunod sa dapat takbuhan ng mga tricycle at saka motorsiklo. At saka yung, sabi nga kasi nila, ang batas kasi, kanino ko ba narinig yun? Ang daming mga batas na bawal ito, bawal doon. Kaya lang, ini-implement lang sa araw. Yun. Sa araw lang ini-implement, sa gabi libre. Kahit nga yung dito nga sa sa downtown area natin, sa Dagupan, kapag although hindi naman sinasabi noon one way traffic tayo dito sa Dagupan, pero merong sariling batas ang mga drivers kapag alas 7 pwede na. Yan, pinapabayaan na. Pwede na pwede nang tawag doon, unsum lang. Pwede na pwede ka nang mag two-way na, yon. Unsum lang kala sa doon sa one way, magiging two-way na siya. Kaya tuloy ko minsan yung umiiwas yung mga nasa tamang lane, kasi alam naman nila na one way, nagagalit pa kung minsan yung mga motorista kasi agang pereg raramay ken yung mga nasa tamang lane, kasi akala nila, yun nga sabi nga ang batas ipinapatupad lang yon sa araw. Sa gabi, wala na. Ano na yan? Free for all na. Pwede mo nang gawin yung gusto mong gawin. Kaya nga po yung yung pagsusuot ng reflectorized vest. Noong una, kasi nga, sabi, huhulihin daw. Talaga sumunod naman yung mga sumunod naman sila lahat. Ay, maraming namili nga talaga, maganda. Wala namang nanghuhuli. Wala naman palang nanghuhuli O di hindi na. At wala pa rin nanghuhuli hanggang ngayon. Kaya nga, kung yung batas nga, tama nga sabi nga nila, ang batas ay sa araw lang, walang batas sa gabi, walang nanghuhuli sa gabi. Yung batas na ini-implement nila na yon, itong pagsusuot ng vest, ng reflectorized vest, sa gabi lang. Wala naman nanghuhuli sa gabi. Pwede na lang kung merong checkpoints, bihira na yon, tapos na eleksyon, anong checkpoint, ewan ko lang kung nung checkpoint kasama po yung reflectorized vest sa kanilang pinapatupad, pero ang alam natin, tinitingnan nila kung merong barel, kasi nga illegal gun ban, so yun yung posible tinitingnan nila. Pero yung mga importanteng mga simpleng ordinansa, pero makakapagligtas ng buhay, para hindi nila pinapansin. Although ito pong ordinansa na to, naging way ito para makakuha, bigyan ng parangal ang provincial government dahil nga sa yung pinakaligtas na healthiest province, parang nabigyan ng award noon ang provincial government. Itong pinasang reflectorized vest na ito na dapat suotin ng lahat ng mga motorista sa gabi. Yung mga motorsiklo, tricycle,
mga naka-e-bike at saka mga kahit mga nakabisikleta, kasi di ba yung mga siklista natin, kumisa ng dami nila. Maganda naman tignan at least kapag kahit na malayo pa, alam mo nang meron, mag-iingat na itong ating mga motorista na meron silang sinusundan. Lalo na sa gabi kasi kumisan meron mga kalsada na walang ilaw, lalo na kapag umuulan, yung mga kalsada yata na solar, nawawalan din ng Meron parte na madilim, kuminsan nawawala ng ilaw yung mga poste, kaya nakakaroon ng madilim. So siguro para makaiwas na lang yung ating mga kababayan, sumunod na lang kayo sa mga safety measures na ipinapatupad para rin yun sa inyong sarili. Yun nga, nung ipinasa nga po yung pagsusuot ng reflectorized vest noon para sa kaligtasan ng motorista. Hindi po para hindi yun para sa provincial government, hindi yun para sa mambabatas na nagpasa nun, kundi yun para yun sa ating mga kababayan. Ayan, paalala lang po natin kasi nga nakita po natin ang daming mga aksidente. Kaya nga tuloy ang comment nga dito sa dito yung mga nababasa natin. Ako diyan sa Pangasinan, ang titigas ng ulo ng mga tricycle drivers diyan, ng mga motorsiklo diyan. Nasa gitna sila. Yan yung binabasa natin, nasa gitna sila ng kalsada kahit na wala sila, deadma sila, businahan mo sila, titignan ka pa nila na masama. So mga ganon, kaya ang umiiwas na lang yung mga sasakyan na dapat nandun sa linyang yon. Okay mga kaibigan, alas 5:41, merong advisory dito sa mga naghahanap ng trabaho. Merong hiring, isang health program officer ang kailangan, place of assignment, family health unit, deadline of submission July 2 sa Wednesday. Please be informed that qualified applicants will be shortlisted and will not accept applications after the said deadline. So itong ang hiring ay ang Department of Health, Ilocos Center for Health Development. Yan, naghahanap nga sila ng qualified applicants to fill the following position: Health Program Officer 2. Ayun, Health Program Officer 2. Application letter pwedeng i-apply, address to Paula Paz MC Jonco, DOH sa Ilocos Center for Health Development, Barangay Parian, San Fernando City, La Union. Mag-accomplish, kailangan merong fully accomplished personal data sheet o PDS with recent passport size picture, which can be downloaded daw at www.csc.gov.ph. Kailangan din ng photocopy of performance rating in the last rating period, and photocopy of certificate of eligibility, rating and license, photocopy of transcript of record, certificate of relevant trainings and seminars, certificate of relevant employment. Sa mga ginagawang orasan ng radyo, alas 5:43 na noong Sabado. Sa Sabado pa yun. 26 na po ngayon, Huwebes ngayon, bukas 27, Biyernes 28, Saturday. Bilis lang na araw, 26 ngayon, yung mga mag-oath taking dyan sa Kalasyaw, si Mayor Patrick Karamat. Bukas naman yung alam lang natin na si Mayor yung bagong mayor ng Agno, Mayor John Celeste. At 28 naman si Mayor Art Brian Celeste. 29 wala, linggo. Syempre 29 rest nila. 30 sa araw ng 30 si Governor Monmon Gico o Ramon Gico III sa flag raising ceremony lang. Isang napakasimpleng seremonya lang. Wala daw walang, hindi na katulad ng dati na magkakaroon pa ng imbitasyon at lahat na. So isang simpleng seremonya lang. Pagkatapos susunod agad ay sa ang sangguniang panlalawigan sina Vice Governor Mark De Guzman Lambino at saka lahat ng mga bagong board members. Kasi nung Lunes, isinagawa na yung yung parang
tribute ba yon sa mga sa mga outgoing, bigyan sila ng pagkakataon na makapagbigay ng kanilang mga valedictory address, sina board member Tababa, board member Binse, at saka si board member Perez ba yung huli doon. Ayan, at ngayon naman ay yung oath taking na nila, pero hindi pa raw sila mag-start ng kanilang hindi pa sila mag-start ng kanilang regular session, kundi sa July 21 na. Sa 30 rin, ayan, si Mayor Leopoldo Batawil din, sabi nga niya, yun na rin yung kanya last day dyan sa Lingayen, araw din na Lunes. At marami pang iba na na susunod talaga sila sa June 30. Yung iba talaga inagahan na nila. Merong June 16, dyan sa Malasiki, si Mayor Soriano. Yan, si Alfe pala siya. Hindi Alfie. Alfe Soriano. Okay mga kaibigan, mamaya tignan natin yung mga dito naman sa Dagupan City, kung saan itong Martes din nagbigay din ng kanilang inaugural address. Tatlo lang sila si Councilor Dada, si Councilor Alfie Fernandez, at saka si Councilor Alvin Kokya. Kasi nung bago tong 24 na to, nung Martes, nung 17, andun na rin. Kasi regular tinapos nitong M7 yung kanilang mga tinapos nitong M7 yung kanilang duty bilang mga halal na mambabatas dito po sa siyudad ng Dagupan. So yung 5 na dati-dati hindi uma-absent, so halos hindi sila dumating ng tatlong linggo, pero nitong 24, dumating na rin sila. Yung iba siguro doon, kasama na si Councilor Dennis Canto, na nagbigay din ng kanyang valedictory address, dahil nga sa patapos na rin siya. Pero, ayan, papalit naman yung kanyang anak na si Danny Canto. Oras po natin mga kaibigan, ganap na po lang 5:47. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Uy Suki! Mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para panangan. Narumog yung at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yung nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapot alas 4 at palbangon. Anggad alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad downtown at syudad na Dagupan. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung powder capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. DWIC.
Okay mga kaibigan, magandang umaga po muli. Bilis na oras natin. Ganap na po lang 5:50, 10 minuto na lang. Bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Magandang umaga po muli. Bakit? Bakit meron akong ano dito? Merong akong echo dito? O ayan. Kanina tinignan ko kung magkano yung presyo ng presyo ng gasolina, yung dating 53 plus, 56.99 dyan sa Shell. So, 56.99 parang 57. Ewan ko kung na-implement na kasi sabi nga nila utay-utay yung pagtaas ng gasolina. So, kung utay-utay yun, yun 4 pesos na yun. Na-implement na kanina. Sabi nga, Martes at saka Huwebes. So, kanina nakita natin 56.99, parang 57, yung dating 53 sa Shell. Tapos yung Centrum kanina na silip din natin 53. So ako ang tinitingnan ko lang siyempre kung yung gamit ko. Hindi ko makitang mabilis. So 53 yung unleaded naman diyan sa Centrum. At tignan natin mamaya, sisilipin ko mamaya kung nadagdagan yun. Kasi nga sabi nga nila yung one time big time noon na minsanan hindi daw, parang 2 pesos lang yung kanilang 2 pesos lang yung itinaas. So utay-utay nga at ngayong Huwebes nga yung yung karagdagang pagtaas. So ngayon nadagdagan na siya na parang 4 pesos na. Yoy, masakit din 'yun Kaya yung iba sabi nga nila magtitipid na. Pero nasubukan na rin naman natin doon yung halos umabot siya ng halos umabot siya ng 80 plus noon, di ba? Matatandaan niyo 'yun mga kababayan ko. Ang taas-taas ng gasolina noon. Pero hanggang sa dahan-dahan bumaba, bumalik din naman sa bumalik din sa regular, pero mahal pa rin. Sana umabot siya sa bumalik sa kahit na 30 pesos ang per liter. Masaya na, di ba? Naalala ko noon yung unang paggagasolina ko noon 30 pesos lang makakapagbiyahe ka na. Kapag dumarating ako noon, kilalang-kilala na yung Vox na gamit ko noon. Kapag dumarating ako, sinasalubong na ako 30 pesos. Kasi 30 pesos lang lagi kong ginagas noon. 30? Okay, 30. Pero ngayon, yung 30 mo, kahit sa tricycle, hindi na nila tatanggapin. Diyos ko, day. 40 na. Hindi ko malaman talaga kung ano. Dito sa Dagupan, hindi ko talaga malaman kung ano talaga yung kung ano talaga yung pasahe sa tricycle. Kuminsan 50, kuminsan 40, kuminsan 30. Actually dito sa diyan hanggang dito 30 binabayad ko Yan lang, lapit lang pwede mo naman lakarin 30. Nagpapasalamat naman na sila, siguro hindi 30. Kaya lang parang pag nagbayad ka kasi ng 20, parang galit sila. Yun. Sana naman ito yung since sabi nga ng sabi nga nitong mga yung ating mga kababayan, dati-dati daw yung mga naglalako sa dito sa mga sidewalk, inaayos na nila. Dati nan eleksyon pupulanan da kami labat. Natantanala dalig bayda, ikalunda kami la. Yon, may mga ganun na. Yun daw meron din daw mga tricycle din naman na dati-dati ganon ti pambiyahe me, da kami pa urulan natan urulara. Ganon. O this is naman na isama nyo na rin kaya yung yung mga nagpapatubad ng napakamahal na pamasahe. Yon. Total mabayag mo ni eleksyon. 3 taon pa yan, di ba? Eleksyon lalamot sa kitaon, di pulyan na nyo lalamot ira. Pero mag-enjoy naman sana yung ating mga kababayan na yung tamang pasahe lang na hindi po umaabuso yung ating mga tricycle drivers. Kasi sinasabi nila malang gasolina. Mahal nga gasolina, kaskasamot iray, yung kawawa naman yung ating mga kawawa naman yung ating mga kababayan na nagbabayad ng sobrang mahal. Ayun. Good morning kay Roberto Nimer, Josilia de Mateo, Ernesto Mosada, Cecilia Morante, Glory Sanchez Maramba, Rafael Acosta, ayan, Kape at Todo Balita. Good morning kwanto at good morning din kay Ma'am Roske, baya abangon niya lanang. At good morning din sa lahat ng ating mga mamimili dito sa Dagupan City, sa lahat ng ating mga mamimili, saka siyempre mga nagtitinda. Mura ang gulay ngayon. Mura ang kamatis. Mura na ba 'yon? 50. Hindi pa na siya mura, pero maganda. Maganda yung kamatis ngayon kasi yung may time na mahal ang kamatis,
malang kamatis, pangit pa. Yun. Hindi na nga maganda, mahal pa. Pero ngayon, mura ka ako kasi maganda yung magandang klase. 50 pesos ang kilo ng kamatis ngayon. Yung naman, sibuyas, 80 pesos yung puti. Ayan, parang tayo, palengke, presyo na tayo, 80 pesos yung puti, at yung, minsan pwede mong tawaran ng 70. At 80 yung pula. Yun. Pero minsan pwede, 100 ganda kung yung mga medyo maganda-ganda. Pero presyo na isang araw yun hindi ko alam kasi nagpa-fluctuate yung presyo. Tapos yung mga gulay, medyo mura kasi wala pang masyadong bagyo. Kapag nagkaroon ng bagyo, doon biglang nagmamahal. Tapos after ilang araw, biglang babalik yung mga magagandang klase ng gulay. Paano kaya nangyayari yon? Itatago muna nila kapag may bagyo, tapos ilalabas nila kapag maganda na yung panahon. Kasi di ba hindi naman ganoon kabilis tumubo yung mga gulay. Pero ang bilis pagka bumabagyo, mahal ang gulay, tapos makikita mo ang papangit. Pero after 1 week, maglalabasan na yung mga napakagandang mga gulay. Patatas, mura din. Samantalahin nyo may 30 pesos ang kilo. Yan, dapat marunong kayong tumingin ng kung saan ang mura ha. At kayong maarte, yun. Nakakabili ako magandang klase, 30 pesos. Tapos yung malalaki pa yun ha. Yun yung kumisa ng presyo ng 120, ganon. Makukuha mo siya ng 30. Yung red American pepper, tawag ng bell pepper, isang supot, 20 pesos. Siguro mga yun, mahigit 1/4 ang kilo nun. Marami na rin. Ayan, may time talaga na kapag mura po yung mga mura yung mga gulay, ay samantalhin natin magluto ng yung magagamit natin yung mga yon. Kasi kapag mahal na, minsan halos ayaw mo na ring bumili ng di ba kapag mahal, alagaran ko lang may mamura. Hintayin ko na lang yung mura. Nawala na yung aking background pero nandito pa rin ako. Good morning, Mama Ta. Ayan. At saka sarap yung ulam daw nila kahapon, ginataang bangus na anong tawag nito? Pindang na bangus, pero piprito. Gusto kong gayahin yon. Prituhin muna siya bago mo siya ipindang. Okay ka, Edwin? Wala na akong dito. Meron akong sinusubaybayan, share ko lang sa inyo baka gusto niyo panoorin. Kung kilala ninyo si Purapur diyan sa Alaminos, yung kapag pupunta ka noon, ang yung damit niya talaga sexy, pero hindi naman siya sexy, pero yung kumanomit siya sexy, yung makeup niya ganun kapal na ganun. Kung kilala niyo si Daddy Frankie, ang lagi niyang tinutulungan yung mga nasa kalsada, anong tawag dito, yung mga taong grasa, binibihisan niya, pinaliliguan niya, binibihisan niya, tapos inaayos niya, pinagagamot niya sila. Ang ganda ng at ang latest ngayon, sinusubaybayan ko, yung mga nakakakilala kay Purapur, siya ngayon yung kinuha niya, kukunin niya sila, pagagamot niya sila, tapos sabi niya yung pinabubunot niya yung ngipin ngayon, gusto niya bago siya umuwi ng Anda, ayan taga Pangasinan yung kanyang ngayon, taga Alaminos siya, nakikita ko yan noon pag nakita ka, ate, pengi 5 piso, ganon. At nung nag-level up, pengin 20. Nung minsan naman, ate, maki-selfie ka sa akin 50. Yung ganon. Meron na siyang pero sinasabi nila, hindi naman daw siya totoong may sira, kundi hanap buhay lang daw niya yon. Pero sabi natin, hindi yung gawa ng matino na matinong tao. Pero ngayon nung pinaliguan nila siya, talagang inayos nila siya. Kanto. Maganda naman wala na yung dimples to. Yan. Makikita mo yung tunay na ganda niya. Na wala na siyang makeup, tinanggal nila. Nung pinaliguan nila siya, may lupa to. Agalay irab da inikal maikin to. Permanent. Yung kanyang Purapur. Pero permanente may Purapur to. Aga basta-basta na ikal. Pero nung natanggal, yung ganda niya, sabi nga nila, maganda pala, Maricel palang pangalan niya.
Ayan. Good morning kay Madam Teng. Ayan, binabati natin si Attorney Duff. At saka si Attorney Ivan Ariola. Sa Attorney Ivan Ariola Law Office. Ayan, si Attorney Duff. Kay Madam Teng naman ito. See you! Bukas na pala yun, ano? Friday na pala yun. Sa 27, Madam Teng. Okay, mga kaibigan, bilis po ng oras natin. Wala na po tayong sapat na oras. Antabayan na po ninyo. Susunod agad. Kuya Benjitan, good morning pala. Ayan. At saka kina Kuya Polly, tsaka sina Jerome. Rafael Acosta, Mangalya, good morning din. Wala na po tayong sapat na oras. Antabayan na po ninyo. Susunod agad. Early in the morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo. Sa technical side si Ka Edwin Inong at sa ngalan po ni Karen Liway Iparagire. Ako po si Susan Valdez Yada. Magandang umaga po. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus